Excited din ba sila? Ayan, andiyan ka sa may... Itong mga katauhan dito sa loob ng UP, mga nag-jog. Medyo excited din, no? Pero ilan sa mga jeepney drivers sa ating nakapanay, medyo tulala eh. Tulala? Nung matanong natin eh. Ito, bigay ko na sa inyo yung mga sinabi nila. Tol, kakaroon na ng train system dito. Maapektuhan ka ba? Medyo. Ha? Maapektuhan ka ba? Ano mangyari? Malamang humina ang biyahe namin. Hindi ang biyahe. Mag-aarap ka iba ruta. Bahala na pagka dumating na yung Maganda na. Kapag-kapag mo na lang. Walang magagawa, yun ang ano ng UP. Pwede, para bawas usok sa campus. Mga susunod sa campus. Ano ba? Iba kasi yung ruta ng tren eh. Balik din to sa ikot ng jeep eh. Eventually. Less smoke. Let's smoke. Okay. Parang tradisyon ng UP ikot. Ganun talaga eh. Nag-upgrade tayo eh. So, dapat Ganun din. upgrade din technology. Siyempre, campus eh, UP. Salamat. Para sa amin mga jogger, siyempre, kailangan namin na medyo maluwag-luwag ng pwesto para saka delikado sa ano, walang pollution. Walang usok. Oo. Tsaka ano, yung train na yun, magiging ano sa ano, magiging maliwalas ang ano natin, paligiran dahil Walang ingay. Oo, walang ingay. So, kailangan tanggapin na natin mga pagbabago. Siyempre, kailangan yun eh. Kung wala na yung mga luma. Kailangan kailangan na bago na. Mga bata, matatanda. Siyempre, mga bata naman, kailangan. Matanda ka na ba? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Papunta pa lang doon. Ito nga, Joel, Susan, kung tanggap ba ito ng ating mga estudyante dito sa UP, makakasama natin si Mark Joseph Tagala, UP Diliman University Student Council. Mark, matanong kita, ano ba ang kabuuang consensus ng mga estudyante dito? Ayan, syempre alam naman na natin ng UP, marami talaga siyang reaction sa mga bagay-bagay. May pros, may cons. Syempre sa nakikita na, up na kasi to sa Facebook, nakita na nila yung designs and yung article, ganyan. May mga nagsasabi na maganda as for the development side. May mga nagsasabi rin na yung kanilang bosses na anti, syempre, ganyan. Bakit yung antay? Bakit? Yung iba kasi, alam naman natin sa UP Diliman, may mga mass organizations kasi rito na ang kanilang talagang ina-uphold ay yung rights and welfare, kapakanan ba nung kanilang mga estudyante in the first place at saka nung mga jeepney drivers. So, syempre, concerned din sila dun sa sa kapakanan ng mga jeepney drivers natin dito sa UP Diliman bilang may sarili nga na transport system yung UP Diliman. May lumapit na ba sa inyo ng mga jeepney drivers na, uy, mga estudyante, baka naman pwede nyo pakiusapan ng ating ang pamunuan? Actually, meron naman ding mga ganyan. Lumalapit naman sa University Student Council through dun sa Multi-Sectoral Alliance ng Community Rights and Welfare Committee ng USC. At yun nga, may mga umaalma rin na mga drivers na kesyo daw maaagawan sila na pasahero. Of course, napaka naman central yun sa issue na ito. So, syempre, yun, mga ganun naman din mga qualms and queries ng mga ating mga... So tingin mo, saan patungo ito? Anong magkakaroon ba ng pagbabago, ano? Yeah, as much as we want to embrace development, no, maganda naman talaga siya. Nakikita ko naman yung merit nung ating AGT. Ganyan. Pero syempre, yung ating namang masasay dyan, ay sana hindi lang ma-compromise yung ating mga drivers dun sa kanilang pagkuha ng kanilang mga pasahero. So, syempre, hindi rin ma-compromise yung mga students dun sa kanilang pagbabayad, of course, ng pamasahe. Magkano ba siya, ganyan. Tama, parang hindi rin ganun. Kung may pagbabago man, dapat komportable yung pagbabago. Of course. Kung may ikot na, ikot sa labas na lang ng UP. Meron kasi, may ikot sa labas eh. May mga katipunan Philcoa Pantranco, may ganun na. Salamat, Mark. Joel Sousa, makakasama naman natin ngayon. Ano ba itong AGTS na sinasabi na si Engineer Brian Rasco, Design Team Head ng AGT Project? Engineer, ang pinakatanong sa iyo ng bayan at mga taga-UP, ano bang pagkakaiba nitong MRT, LRT dito sa AGTS na to? Unang-una, Marky, yung ating wheels. Yung wheels natin ay rubber tires. Ang gulong talaga? Gulong na galing sa truck. At ang pangalawa, yung pinanggagalingan ng kuryente. So yung kuryente natin sa MRT nanggagaling sa taas, so may catenary siya. Yung ating AGTS nanggagaling na dun sa pinaka-guideway mismo, dun sa beams. Ang susunod dyan, Marky, yung ating requirement ng space, kung saan pwedeng i-construct. Sa MRT, very massive.
kailangan natin ng malawak na espasyo para tayuan ng ating dadaanan ng tren. Ito, maliit lang. Ito, maliit lang, narrow. So sa tingin mo po, pwede ito, bukod sa UP, ma-adapt ito sa buong Kapuluan? Pwede, Marky, pag-aralan natin. Kasi... Marky na Marky, Michael ako. Michael, sorry. Ikaw yung Marky. Oo. Pwede. Pwede. Pag-aralan natin kung saan pwedeng itayo itong AGTS natin. So sa tingin mo, maganda itong dapat tanggapin? Maganda kasi bukod sa gawang Pinoy, magiging sustainable to dahil ang mga kailangan nating materyales andito na sa Pilipinas. Sa Pilipinas. O ayan, sige. Siguro maganda nga na matanggap na natin ito, no? Kung sakasakali maganda ito. Actually, testing period dito sa UP yan. Kung maganda-ganda ito, problema nga natin yung mga transit system sa buong Pilipinas, ma-adapt na rin nga itong sinasabing AGTS. Balik sa inyo, Susan, Joel. Maraming salamat, Michael.